Magandang araw mga Kababayan, tagapakinig, muli ay may panibagong handog ang inyong DJ Lia na paniguradong magpapainit ng inyong araw, ganon din sa inyong damdamin. Ang naghatid ng mainit, nakakagalit at nakakalungkot na drama ngayong araw ay walang iba kundi papangalanan na lamang nating Ate Jane at ang kanyang drama ay pinamagatang kaibigang nagsiraan. Ika nga nila, kaibigan man yan, o kapamilya, or kapwa mo man yan, wala tayong karapatang siraan sila o apakan ang kanilang dignidad. Ngunit sa ating kwento ngayong araw ay sila ay magkaibigan, ngunit nagsiraan at walang dahilan kundi ang kanilang inggit sa isa't isa. Gaya ng palagi nating ginagawa, magbibilang na lamang tayo ng 5 segundo bago simulan ang ating napakainit na kwentuhan. Sa isang malayong probinsya, mayroong magkaibigan na nagsisiraan at sila ay nagngangalang Yumi at Ira. Ngunit makalipas ang 3 buwan nang magbakasyon si Ira sa kanilang probinsya ay muli silang nagkita. Sila ay magkaibigan simula nung sila ay 3rd year high school. Ngunit hindi nila patid kung ano ang nangyayari sa kanilang pagkakaibigan bagkos alam nila na inggit sila pareho sa isa't isa. Hanggang sa tumungtong sila ng 4th year high school at ang kanilang kaklase na si Jane na walang ibang ginawa kundi ang mag-aral ay kanilang hinusgahan, siniraan at inapakan ng dignidad. Ngunit ang pinakamasakit ay parehas nilang siniraan ang isa't isa kay Jane mismo. Yumi, kamusta ka na? Nakauwi ka na pala? Kamusta bakasyon mo? Ira, eto girl, okay na okay. Ayun, nakapagpahinga naman. At nag-enjoy sa bakasyon kahit bitin. Ikaw, kamusta ka? Ito, maganda pa din, Char. Pero alam mo, buti naging magkaklase tayo ulit ngayong school year, no? Kasi huling kita natin nung last 3 months pa, so ang tagal na. Kaya nga buti na lang talaga. Grabe no, 4th year high school na tayo. Parang kailan lang. Ano ka dyan, Sisi? Paano sasama pa kasi ako kay inay mamimili ng gagamitin para sa balik-aral natin? Kaya kailangan ko na mauna. Go lang, Sisi. Ingat ka, ha? Ikaw din, kita-kits. Matapos makita ni Ira na nakauwi na ang kanyang kaibigan ay dagli itong pumunta kay Jane. Hey girl, ang sipag mo naman. Sus, hindi naman. Sadyang makalat at madumi na talaga. Ganun ba? Ay girl, nga pala. Alam mo ba, si Yumi, nakauwi na siya galing bakasyon. Malaman mo ba yun? Ha? Talaga? Hindi Naging busy kasi ako nitong mga nakarang araw sa pag-a-advance reading para sa balik-aral. Pero okay yun at may friend ka ulit. Sure ako, na-miss mo siya ng sobra. Oo, pero alam mo ba, si Yumi, hindi ko talaga gusto ugali niya. Masyado kasi siyang bida-bida sa mga guro natin. Kaya siguro mataas din ang grabe niya nung last school din natin. Ha? Paano mo naman yun nasabi? Kaibigan mo siya. Sabi ng magkakaklase, kayo laging magkasama. Kaya paano mo naman nasasabi? Baka naman nag-aaral naman talaga siya ng mabuti, kaya ganun ang grabe niya. Basta ako girl, maniwala ka sa akin. Ganun ang ginagawa niya. Hi, nakakatiri siya at panigurado yun din ang gagawin niya ngayon sa balik-aral natin. Naku, hayaan na natin siya. Ibigay na lamang natin lahat ng ating makakaya para lahat tayo ay sabay makapag-moving up. Hay naku Jane, ikaw bahala. Sige na, una na ako, baka disturb mo na ako sa pagbibilis mo. Naku, hindi naman. Pero may gagawin ka ba? Sige na, unabaan ko. Ingat ka sa pag-uwi, ha? Sige, bye Jane. Bye! Matapos ng kanilang pag-uusap ni Jane at Ira ay umalis na din ito. At ilang araw makalipas nang pumunta si Ira kay Jane, sumunod naman ay si Yumi. Hoy sis, ano ginagawa mo dito sa labas? Malamok na masyado. Wala. Napapahangin lang. Ikaw, napabisita ka. Grabe naman, di mo ba ako na-miss? Sus, namas naman kita. Ano ka ba? Ito nga, napunta ako dito kasi may sasabihin sana ako sa'yo. Ha? Sige, ano ba yun? Ito nga, Jane ha, sa'yo ko lang sasabihin to. Si Ira kasi nag-cheat siya sa mga exam natin o sa mga quiz natin. Alam mo ba, mataas siya sa'yo nung last exam natin, nung 4th quarter, dahil sa nag-cheat siya.
Ha? Bakit? Ba't niyo ginagawa yun? Masama ang mag-cheat at higit sa lahat, marka lang yung para gawin mo yun, nalokohin ang sarili mo. Kaya nga diba? Tsaka, sinasabi ko sa'yo, ito lalo para alam mo na at malapit na ulit magbalik-aral natin. Kaya panigurado ako gagawin niya ulit yon, ang mag-cheat. Naku naman, sana wag na. Tsaka grado lang yun. Mas masarap sa pakiramdam yung makuha ng mataas na grado kung alam mong pinaghirapan mo yun. Sus, alam ko gagawin niya ulit yun para malagpasan ka niya sa top. Ay, sana hindi na. Sige, una na ako. Naulan na kasi. Ilang araw na lang naman makalipas ang muling kanilang balik-aral ay bumisita itong si Yumi sa bahay ng kanyang kaibigan na si Ira. Hello, Ira. Oh, Yumi, napabisita ka. Ay, girl, may nabalitaan ako. Chika ko sa'yo. Go girl, yan ang gusto ko. Upo ka muna. Girl, si Jane, nabalitaan ko ha. Dumajowa at bumabarkada daw yun. Di ba dati siya itong laging sinasabihan na mabait, masipag, matalino. Ba't ngayon may balitang ganun sa kanya? Well, kahit magkalapit lang ang bahay namin at ikaw medyo malayo pa ang bahay sa amin. Pero wala naman akong nalaman na ganyan. Pero alam mo, kung ako din naman tatanungin, halata naman sa kanya. Shh, akala mo naman kung sino, tas ganun naman pala ang ginagawa. Kadiri. Hay nako, hindi na ako magtataka kung sa susunod na araw ay may mababalitaan tayong mas kakaiba tungkol sa kanya. Kadiri. Ilang araw makalipas nang bumisita si Yumi kay Jane at Ira nang may kumakalat na issue tungkol kay Jane, na ito nga daw ay jumajowa at bumabarkada. Hanggang sa nalaman ito ni Jane noong kanilang unang araw bilang grade 10 student nung siya ay nasa room at nagbabasa. Di ba siya yun, Joy? Oo nga, Nai. Siya tong top 1 ng grade ng Arellano at napakatalino, diba? Oo nga, siya si Jane, pero ang kumakalat na issue sa kanya, di ba jumajowa naman daw yan at nagbabarkada? Kaya nga pero sayang naman, ang talino niya pa naman. Tas sinasayang niya lang at hindi ginagamit. Kaya nga Halos mapahinto si Jane nung marinig niya ang bulungan ng dalawang magkaibigang dumaan sa kanilang room. Anong sabi niyo? Anong issue tungkol sa akin? Ano kasi, kalat dito na jumajowa ka daw at bumabarkada samantalang ikaw yung sinasabihang matalino. Di ba, Joy? Oo, yun ang kwento ng iba. Tsaka ang alam ko nang galing o nagpakalat ng issue na yun ay yung Ira at Yumi ba yun? Yung magkaibigan at matalino din sa inyo nung last year. Ano? Hindi yan totoo. Hindi ako jumajowa at bumabarkada, lalo na hindi ko sinasayang talinong meron ako. Pagkasabi ni Jane nun ay inalisan niya agad ang dalawang magkaibigan at patakbong pumunta sa magkaibigang Yumi at Ira. Nakasalukuyang harap-harapan siyang sinisiraan. Hay nako, grabe, karat na ang issue niya. Tsaka tama naman tayo na sabihin din yun sa mga klase natin at sa iba para alam nila na ganun siya. Oo nga, tsaka kadiri siya, no? Sino ba sa ating tatlo ang kadiri? Sa gulat ng magkaibigan ay sabay itong napalingon sa boses na galit at nanlalamig na si Jane. Bakit yung ginawa yan sa akin, ha? Bakit? Wala akong ginawang masama sa inyo. Pag kailangan nyo ng tulong ko, tinutulungan ko kayo. Pero bakit? Bakit yung nagawa yan sa akin, ha? Jane? Sorry, Jane, sorry. Sinisiraan niyo ako sa lahat, pero ganun din ang ginagawa niyo sa isa't isa, ha? Anong sabi mo? Ano ibig mong sabihin? Huwag na kayong magmalingis dahil alam niyo pareho kung gaano kayo ka-plastic sa isa't isa. At dahil yun sa inggit at dahil din doon, ang isang gaya ko na walang ginawang masama sa inyo ay siniraan niyo. Pagtapos bitawan ni Jane ang ganong kasakit na salita ay mabilis na itong naglakad habang ang mata ay lumuluha. Anong ibig sabihin, G? Ano nga ba ang ibig ng sabihin, Ira? Sinisiraan mo ako sa kanya? Oo. At ngayon alam ko na at alam na natin parehas na sinisiraan natin ang isa't isa sa kanya. At dahil yun sa'yo. Bakit? Bakit dahil sa akin, ha? Ba't hindi natin aminin? Tama si Jane. Sinisiraan natin ang isa't isa dahil sa inggit. Sige, aaminin ko, oo. Oo, inggit ako sa'yo.
Dahil ikaw kaya mong sumabay sa talino ni Jane, sa pagiging active ni Jane, samantalang ako hindi. Bakit? Ako ba hindi? Inggit ako sa'yo kasi ikaw lagi ang binibida nila inay na matalino, masipag at magaling sa ACADS kaysa sa akin, mismo na anak nila. Pagtapos na kumprontahan ng dalawang magkaibigan ay naging kalmado at maluwag ang pakiramdam nila dahil nilabas nila ang pareho nilang salubi sa isa't isa. Matapos malaman ni Jane ang paninirang ginawa ng kanyang kaibigan ay hindi niya na muna ito kinausap at pinansin sa araw na iyon. Nang siya'y makauwi ay umiyak siya at humingi ng payo sa kanyang mga kuya na si Tob at Dave. Mga kuya, bakit ganun? Ba't may magkaibigan naninira ng tao? Samantalang ganun din ang ginagawa nila sa isa't isa. Jane, ito ang tandaan mo. Lahat tayo ay walang karapatang manira o umapak ang dignidad ng kapwa natin. Tama naman si Kuya Dave, Jane. At saka, hindi sila magkaibigan. Dahil kadalasan, ang dahilan kung ba't mo sinisiraan ng tao ay dahil sa inggit. Kaya kung may inggit sila sa isa't isa, di hindi sila magkaibigan kung ganun. Alam ko po yun mga kuya. Pero ang sakit po kasi talaga na wala ka namang ginagawang mali sa kanila tapos sisiraan ka pa. Naunawaan ka namin, Jane. Basta ipangako mo, hindi mo gagawin kung ano man ang ginawa nila. Dahil alam mo ang manira ng kapwa ay matinding kasalanan. Opo mga kuya, ipapangako ko po. Salamat mga kuya, kahit papaano na ilabas ko yung lungkot ko. Sino pa ba naman ang mag-uunawaan, di ba? Kundi tayo magkakapatid. Matapos ang ilang linggo, matapos ang kaganapan sa magkaibigan ay sabay itong humingi ng tawad kay Jane at sila naman ay pinatawad nito hanggang sa sila ay naging matalik na magkakaibigan. Maraming salamat muli Ate Jane na nagbahagi ng kanyang mainit at nakaka-intense na kanyang kwento. Hanggang dito na lamang din ang ating kwentuhan. Ako ang inyong DJ Lia, laging inyong tagahatid ng kwento.